Purihin natin ang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, na siya ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, nasa pamamagitan ng kanyang pinakamakapangyarihang mga kamay, ay kanyang ginawa ang tao mula sa alikabok ng lupa, ayon sa kanyang wangis. At siya din ang walang mancha, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, na walang katulad at hindi matutularan, walang makahigit at kamanga-mangha, dahil siyang walang simula at walang katapusan, na ang langit ng mga langit ang kanyang tahanan. Palakpakan po natin ang tunay at nag-iisang bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan ngayon, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa bugtong at buhay ng Diyos na itong maliit ninyo na lingkod ay nandito pa rin sa harapan ninyo at nakatayo. Dahil po ito lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Ang topic ng ating mahal na Pastor Mans kanina ay patungkol sa banal na bundok. Tama? Ano nga topic niya? Sinabi ko na eh. Ha? Patungkol sa banal na bundok, mga kapatid, paghahanda. Sabi kasi ng bugtong at buhay na Diyos, magsitakbo kayo sa mga bundok. Pag once magkagira na dito sa Pilipinas, mga kapatid, ang mangyayari, tataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Yan ang totoo. Ha? Kasi mahirap nang mag-ungkat, mahirap nang mag-import o export eh. Wala na makakapasok, mga kapatid. Tingnan mo, ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, patay doon, patay dito, marami ng patayan ang nangyayari sa Pilipinas. Ha? Kahapon lang, may nabasa ako, may nag-smuggle na naman ng marijuana. Ha? Araw-araw, mga kapatid, hindi na natin maintindihan ano nangyayari sa Pilipinas ngayon. Napa-impeach siya si Sara sa Kamara. Ha? Kung anong ginawang impeachment sa akin, mga kapatid, dito sa kaharian, ganun din ang ginawa ng mga tao, ganun din ang ginawa ng mga kongresista kay Sara. Pero binoto ng 32 million. Pero pinaalis lang ng 215 ka mga tao. Ha? Pagkatapos po ng paghukom dito sa loob ng bahay ng bugtong at buhay na Diyos, ay doon na po sa labas. So at the time na naalala nyo, nagpunta ako dito last time dito sa Labog, okay pa lahat, okay pa tayo, okay pa lahat, mga kapatid, okay pa ang kaharian. Pag uwi ko po, kapatid, pina-impeach din ako. Ha? Impeachment din ako, kapatid. Pero alam mo, ang bugtong at buhay na Diyos, pag meron kang masamang plano, hindi talaga papayag ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dito ko nalaman, mga kapatid, na kasama ko ang bugtong at buhay sa pamamagitan ng bunga na binigay niya. Kagaya ngayon, may magpabautismo na naman. Kagaya doon sa Manila, God willing. Ha? Nag-chat kay Sister Michelle na pwede ba daw magpabautismo? So, ang mga tao na ang tumatawag para magpabautismo. Di ba? Yun ang ibig sabihin, mga kapatid, na ang kaharian na iniwan po ni Pastor Lahi dito sa inyong maliit na lingkod ay patuloy na namumungha. Ha? Kaya kung ang puno, mga kapatid, na maraming bunga, anong ginagawa? Binabato. Ha? Binabato talaga yan. So, hindi na bago yan, mga kapatid, kung maraming nambabato sa atin ngayon. Ang atin lang, ipakita lang natin ang pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos, ang bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig, pagpakumbaba, pagpipigil sa sarili. Kasi nung pinako ang bugtong at buhay ng Diyos, nagpigil siya, mga kapatid. Kaya nagtagumpay ang bugtong at buhay ng Diyos. At yun ang gusto niyang ituro sa bawat isa sa atin. Kailangan ng pagpipigil. Dahil kung papatulan mo yung mga taong naninira sa'yo, alam mo sinong unang matutuwa? Walang iba kundi si Satanas. Sabi niya, sige, magpatayan kayo. Ha? Yan ang sasabihin ni Satanas. Sige, ando na, clap-clap na si Satanas. Magpatayan kayo nang walang maligtas. Ha? Kaya yung kasamaan, suklian ng kabutihan. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang topiko po natin ngayong araw ng Sabado, mga kapatid, patungkol sa ang 7 silyo ng pahayag. The 7 seals of Revelation. Pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang 7 silyo. So, mababasa po natin ang 7 silyo, mga kapatid, Revelation chapter 5, chapter 6, and chapter 8. Okay? Itong 7 silyo, mga kapatid, sa time na binuksan ang bugtong at buhay na Diyos, ang bawat silyo ay mayroong nangyayari dito sa mundo.
Every time, pagbukas niya ng unang silyo, pangalawang silyo, hanggang yung ikapitong silyo, mga kapatid. Ito yung pag-uusapan natin. Ang unang silyo ay ito yung puting kabayo. Tandaan ninyo, ang ating power verse, Revelation chapter 6, verse 1 to 17. Okay? Ang unang silyo, ito yung puting kabayo. Chapter 5, mabasa natin yan. Ipangalawang silyo, ito yung pulang kabayo, red horse. Hindi yung red horse na nipa, Hindi yung nasa bote na red horse. Pulang kabayo. Pangatlong silyo, black horse, maitim na kabayo. At ang pang-apat na silyo, mga kapatid, ito yung maputla na kabayo, pale horse. So, ang ikalima, ang mga kaluluwang umiiyak sa ilalim ng altar. Ang pang-anim, lindol. Yung araw, hindi na nagbibigay ng liwanag. Yung buwan din, at saka yung mga bituin na hulog na galing sa langit. Yun yung pang-anim na silyo. At saka yung ikapitong silyo, mga kapatid, ito yung tahimik ang kalangitan. Silence in heaven. So, pag-uusapan natin yan ngayon, mga kapatid. Kung gusto nyo mag-take note kayo. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos at ang silyo at ang propesiya, mga kapatid, in the whole book of Revelation, sa buong libro ng pahayag, mga kapatid, mababasa natin in the last book of the New Testament, ito yung Revelation o ito yung Apocalypse o pahayag, ay nagpapakita po dito, mga kapatid, ang revelation ng bugtong at buhay na Diyos sa mangyayari sa huling kapanahunan. At ibinigay po na ito ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang lingkod. Na mangyayari talaga, mga kapatid. Pinadala niya ito at pinaalam ito sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang lingkod na si Apostol Juan. Habang sinulat ni Apostol Juan yung revelation, nandoon siya sa Patmos. Si Apostol Juan ang pinakalas na namatay sa mga disipulo ng bugtong at buhay na Diyos. So, itong revelation, mga kapatid, maraming mga propesiya sa Revelation na nangyari na. At yung iba ay mangyayari pa lang. Some are now in the process of being fulfilled. Yung iba ay nangyayari na ngayon, nakikita nyo na sa inyong mga mata. And others still in the future. Ang iba ay nasa hinaharap pa lang. Pero tandaan po natin, mga kapatid, na mostly sa mga bersikulo, sa mga ginagamit ng bugtong at buhay na Diyos na mga salita sa Revelation ay more on symbolical, figurative language para maintindihan ng mga nagbabasa sa iba't ibang mga henerasyon. So itong 7 seals, mga kapatid, itong 7 silyo ay makikita po natin sa pahayag chapter 5, chapter 6, and chapter 8. So sino ba ang may karapatan na magbukas ng silyo? Sino ang may karapatan? Ang may karapatan po, mga kapatid, buksan natin ang propesiya sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Ang may karapatan na magbukas ng 7 silyo ay walang iba kundi ang kordero ng bugtong at buhay na Diyos. Every time na magbukas ng isang silyo ang bugtong at buhay na Diyos, mayroong nangyayari ito sa mundong ito. Why? Bakit siya ang may karapatan? Bakit siya ang karapat-dapat na magbukas, mga kapatid? Dahil siya ay namatay para sa sanlibutan. Para sa sangkatauhan sa lahat ng edad, mula sa paglikha hanggang sa katapusan ng panahon. Siya po ang bumaba dito sa sanlibutan, mga kapatid. Binuwis niya ang kanyang buhay, bumaba siya sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Anong sabi ng Revelation 5 verse 9? Elder Jason, pakibasa. Puri ang bugtong at buhay na Diyos, ng Yesus Kristo. Apocalypse 5:9. At sila'y nangakaawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Purihin natin ang bugtong at buhay, palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. The lamb is worthy. Ang kordero ay karapat-dapat kasi siya ang tumubos sa ating mga kasalanan. So, mga kapatid, ito yung center of power of the whole universe. Ito yung kapangyarihan ng buong universo. Mismo ang bugtong at buhay na Diyos ay namatay para sa ating lahat. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating mga kasalanan. At sa Kanya din natin makita, mga kapatid, sa bugtong at buhay na Diyos natin makita ang walang hanggang kapangyarihan sa pamamagitan ng
pagsakripisyo ng kanyang sarili. Ano bang ginawa ni Lucifer? Kabaliktaran. Si Lucifer, mga kapatid, si Satanas, doon sa langit ay naghangad siya ng kapangyarihan sa pagtataas ng kanyang sarili. Self-exaltation. Walang nag-promote sa kanya, walang nag-udyok sa kanya, mga kapatid, na, uy, ikaw na maging Panginoon. Wala, mga kapatid. Pinataas niya ang kanyang sarili. Siya lang nagtaas kasi naghangad siya ng posisyon. Ha? Pero ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, humbled Himself. Ha? Nagpakumbaba ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang Diyos, ha? Siya ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, mga kapatid. Bagkus, pinababa niya ang kanyang sarili sa pinakamababang uri ng pamumuhay. Kahit siya na ang Diyos sa lahat ng lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakita, pero He humbled Himself. Nagpakumbaba siya para sa ating lahat, para tayo ay maligtas. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Ha? And was awarded, mga kapatid, exaltation above every name. Kadakilaan sa lahat ng mga pangalan. Ha? Kaya ngayong logo natin, mga kapatid, Thou hast magnified thy word above all thy name. Yan yung dala-dala ni Pastor Lahi. So pumunta ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, siya ay naparito upang iligtas ang nawawala at para luwalhatiin ang kanyang ama. Ha? Sino bang naluwalhati, mga kapatid, sa panahon na ipinako na ang bugtong at buhay na Diyos? Doon lang pinakita ng bugtong at buhay na Diyos na hindi sa lahat ng panahon magtatagumpay ka. Kung ikaw ay nakipagtalo, ikaw ay papatol sa mga taong naninira sa'yo, nang uusig sa'yo. Doon lang pinakita ng bugtong at buhay na Diyos na minsan ang tagumpay mo ay doon sa pagpakumbaba at sa pagpipigil sa sarili at sa pag-ibig mo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Dahil merong mga laban, mga kapatid, na hindi para sa'yo, kundi para sa bugtong at buhay na Diyos. Remember David and Goliath? Gaano ba kabata si Goliath, si David, mga kapatid? Ganyan lang kaliit, mga kapatid. Pero ang sabi niya, ang laban na ito hindi laban sa akin, kundi laban ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya natalo si Goliath. Ha? Always remember. Ano ang sinabi ng Revelation 5 kanina? Ang sinabi niya, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat. So dinideclare siya, mga kapatid. Ha? Na siya ang karapat-dapat ng magbukas ng 7 silyo, mga kapatid. So ang unang silyo, pag-usapan natin, white horse, puting kabayo. Nung binuksan ng bugtong at buhay na Diyos yung unang silyo, mga kapatid, isang kamangamanghang tanawin ang nakita na kumikislap sa harap ni Apostol Juan. Anong sinabi ng Revelation o Apokalipsis? 6 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. At yaong nakasakay dito ay isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Purihin ang bugtong at Diyos. Palakpakan natin, mga kapatid. Anong sinabi, mga kapatid? Siya yumaong nagtatagumpay. This is present tense. At magtatagumpay. Future. Ha? Anong ibig sabihin ng unang silyo, mga kapatid? So ang unang silyo, nagre-represent po siya nung panahon na nagtagumpay ang mga apostoles. Apostolic Church, Apostolic Times, mga kapatid. Yun yung panahon na yung unang ulan, former rain, ay natanggap ng apostoles at the day of Pentecost. Naalala ninyo? Ha? There are 120 believers, mga kapatid, doon sa room of chamber. Nakatanggap sila ng unang ulan at the time na natanggap nila, mga kapatid, pagkatanggap nila, agad na mayroong 3,000 na nagpabautismo kina Pedro. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung unang silyo, mga kapatid, na mabilis yung paglaganap ng magandang balita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasi ang bitbit nitong puting kabayo, pure na doktrina. Walang halo. Ibig sabihin, ang turo at aral ay totoo, walang halo. Kung sinabihan na bautismo, ang ginawa ng mga apostoles, nilublob talaga yon. Hindi yun winisik-wisik at hindi yun tinabo. Pure ang bautismo. Ha? Yun ang bitbit ng apostoles, mga kapatid. At ang leader nila, walang iba, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ha? Mabilis ang paglaganap ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ha? Yung totoong expansion ng kaharian, yun yung
nagdadala ka ng mga kaluluwa sa paanan ng bugtong at buhay. Yun yung expansion ng kaharian. Na may mga taong nanumbalik sa bugtong at buhay na Diyos dahil sa mensahe, dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maraming nabautismuhan ang mga apostoles, pero hindi lahat ng mga lugar o mga teritoryo ay napuntahan nila. That's why po, mga kapatid, itong Matthew 24, na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, na ipangaral ang ebanghelyo patungkol sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ang katapusan ng panahon ay darating na. Ibig sabihin, hindi natapos ng apostoles ang kanilang misyon dahil para talaga ito sa atin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung gawain ng 144,000. Yung 144,000, mga kapatid, is pure. Ibig sabihin, hindi nahaluan ng ibang doktrina ang kanilang doktrina. Kung anong itinuro ni Father Lahi at ni Pastor Lahi, yun dapat ang sundin. Sinabi ng bugtong at buhay, naging example po ang bugtong at buhay na Diyos sa bawat isa sa atin. Nung bumaba siya dito, mga kapatid, pwede namang hindi magpabautismo ang Panginoon. Tama? Pwede. Kahit nga si Juan Bautista, ayaw siyang bautismuhan. Pero kailangan gawin, mga kapatid. Kailangan gawin. So anong ginawa? Anong ginawa ni Juan Bautista? Anong ginawa? Bautismo. Ibig sabihin, ilublob mo. Huwag mong iwisik-wisik dyan, huwag mong itabo dyan. Kahit anong reason pa yan, mga kapatid, huwag mong i-down yung standard ng bugtong at buhay na Diyos sa bautismo. Whatever reason you have. Kung anong rason na mayroon ka, ang mali ay manatiling mali. Kahit anong takip mo sa mali, ang mali ay mali. Ang sinabi ng Efeso 4:5, one faith, one God, one baptism. So anong bautismo ba yon? Ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. So kung babalik tayo sa isang bautismo, isang pananampalataya, isang Diyos, anong bautismo yun? Kasi isa lang eh. Kasi yung wisik, mga kapatid, at yung tabo, that is not a baptism. Sprinkles yan at saka puring. And that is the doctrine of the Catholic in which pinasok na dito sa loob ng kaharian. Kaya yung 144,000 na yan, virgin yan. Ibig sabihin, hindi nahaluan ng ibang doktrina. Hindi nahaluan ng mga paganong doktrina, mga paganong turo. Ibig sabihin, hindi kayo nagsimba ng Diyos-Diyusan. Yung turo at aral ni Father Lahi at Pastor Lahi na bautismo, na lublob na, wala nang ibang rason. Ang mali ay mali. Hindi pwedeng itama ng mali, ang mali din. Dapat, mga kapatid, huwag tayong mahiya na ipangaral ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 1 verse 16. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang sinabi ko kanina, ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. So, kung tahimik ka lang, kasi nahiya ako baka hindi tanggapin yung mensahe ko. Alam nyo, mga kapatid, alam nyo, hindi nyo trabaho ang humipo sa mga puso ng bawat tagapakinig. Ang trabaho po ninyo ay magmensahe lang. Ang trabaho po ninyo ay pangaral lang. Hayaan nyo na ang bugtong at buhay na Diyos, ang banal na Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, ang humipo sa bawat puso. Huwag mo pilitin. Kasi, hindi ikaw ang pipili, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Tandaan po natin, Juan 15:16. Kahit anong pilit mo sa pintuan na yan, kung hindi ka kasya, hindi ka talaga makakapasok. Kasi po, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ang pipili. So, ang trabaho mo lang is mangaral. Mangaral ng salita ng bugtong at buhay na Diyos, yun lang ang trabaho mo. Sundin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Mahalin ang bugtong at buhay na Diyos at mahalin iyong kapwa. Huwag siraan. And also, mga kapatid, the white horse symbolizes victory and purity. Ibig sabihin, ang puting kabayo ay tagumpay at kadalisayan. Sa unang silyo, mga kapatid, makikita natin ang bugtong at buhay ng Diyos na may korona ng isang mananakop o kangkeror. So, sa pagbalik ng bugtong at buhay ng Diyos, mga kapatid, sa pagbalik ng bugtong at buhay, ito yung puting kabayo. It means, it is the emblem of victory and purity. Yun ang pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos.
Ang kasunod na silyo, mga kapatid, nagbibigay ito ng malungkot na larawan sa propesiya. Bakit? Ano ba yung pangalawang silyo? Sinabi ko kanina, red horse. Yung red horse, mapulang kabayo, mga kapatid, ito yung consequences na nireject nila ang magandang balita beginning in the 2nd century. Ibig sabihin, nung nawala na yung mga apostoles, nang hina ang mga disipulo. Disciples means yung mga nabautismuhan nila. Pag once may followers ka, disipulo ang tawag dyan. So, beginning of the 2nd century, kasi nawala na, in the 1st century, mga kapatid, yung araw ng pagsamba ng mga apostoles, araw ng Sabado. Araw ng Sabado. Yung mga apostoles, Sabbath keeper yun. Nabago lang naman yun nung nawala na sila. Sa panahon na nangaral ang bugtong at buhay ni Diyos, maraming humahadlang sa kanyang pangangaral. Yung nakasakay sa pulang kabayo, hindi siya ang gagawa ng patayan. Hindi siya ang papatay. Kundi anong gagawin niya, mga kapatid? Instead, He takes peace from the earth. Kukunin niya ang kapayapaan dito sa mundo. As a result, persecution follows. Kaya maraming magpapatayan. Kasi wala ng kapayapaan, wala ng pag-ibig sa bawat isa. Wala na. Hindi siya ang gagawa ng patayan, kundi kukunin lang niya ang kapayapaan dito sa mundo, mga kapatid. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 10, verse 34. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Anong dala? Hindi kapayapaan, kundi tabak. Sword. So ito po yung gagawin ng pulang kabayo, mga kapatid. Nire-represent ang pulang kabayo ng madugong patayan. Ibig sabihin, tatanggalin niya ang kapayapaan dito sa mundong ito. Yun ang sabi ng Pahayag, chapter 6, verse 3 to 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, halika. At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula, at ang nakasakay dito ay pinagkalubang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Narinig ninyo? Kukunin niya ang kapayapaan kaya magpatayan ang bawat isa. Magpatayan kasi wala ng kapayapaan. Wala ng respeto, wala ng pag-ibig, wala lahat. So, galing po sa puting kabayo, mga kapatid, at that time na victorious yung mga apostoles, kasama ang bugtong at buhay ni Diyos, from a white horse, mga kapatid, na nagrepresenta o nagsisimbolize ng victory, purity, and katotohanan na change into red. Nagbago ang kulay ng puti na kabayo sa pula. So, ibig sabihin ng red is bloodshed. Maraming patayan. Bloodshed. Ibig sabihin, these days, from sa kamatayan ng mga apostles, mga kapatid, before Constantine, namatay yung apostoles, tama? Namatay yung apostoles, late 1st century, hanggang 4th century, mga kapatid, bago umupo si Constantine, yung Roman Emperor, ay grabe ang patayan na nangyari doon sa mga Kristiyano because of their faithfulness sa bugtong at buhay na Diyos. Pinatay sila dahil sa kanilang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. May isang Roman Emperor, mga kapatid, na may nasunog doon sa loob ng Rome. Ang pinagbintangan, ang Kristiyano. Ang Kristiyano yung pinagbintangan. Lahat na nangyayari sa loob ng Rome, salot, o ano pa yung nangyayari, ang pinagbibintangan nila, ang mga Kristiyano. That's why, galit na galit ang mga Roman Emperor sa mga Kristiyano. Kasi nga, una, hindi sila nagbo-burn ng incense. Ibig sabihin, isa lang kinikilala nilang Diyos, ang bugtong at buhay na Diyos. Pag once ikaw ay naghandog, ikaw ay nagsunog ng insenso, mga kapatid, ibig sabihin, kinikilala mo yung Roman Emperor na yan, na siya yung Diyos mo. So, hindi ginawa ng mga Kristiyano yan. One time, mga kapatid, may nasunog. Ito si Nero. Pinagbintangan niya yung mga Kristiyano. So, doon nag-umpisa ang patayan, mga kapatid. At nag-attempt pa sila, mga kapatid, na i-destroy o sirain ang lahat ng kopya ng mga banal na kasulatan. Nag-attempt pa sila. Nag-attempt sila na sirain lahat ng kopya ng mga Biblia.
So maraming Kristiyano, mga kapatid, nakakita sila ng kanlungan nila doon sa catacombs. Ibig sabihin, yung catacombs po, mga kapatid, doon sa Rome, ito yung mga underground cemeteries. Dahil takot sila, mga kapatid. Yung iba kasi may iba naman na may gift ng martyrdom. Yung iba, mga kapatid, natakot doon sila nagtago sa ilalim, sa underground. Kung saan, doon yung mga patay na mga Hudyo at mga Kristiyano. Yun yung sementeryo nila. Doon sila nagtatago. Yun ang kanlungan nila. Ha? May isang araw, may isang Kristiyano na itinapon doon sa nagugutom na mga leon. Ang ginawa, mga kapatid, ng mga Kristiyano is gusto nilang palitan yung tao na tinapon sa nagugutom na leon. Doon po nakita, mga kapatid, na every time may papatayin sila na Kristiyano, mas dumadami pa ang Kristiyano. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Doon nila nakita, mga kapatid. Nag-spread more and more and more ang mga Kristiyano. Ha? Yung pinatay nila, isa lang, dumami ng dumami. Ha? Darating ang panahon sa atin, mga kapatid, na ganun ang mangyayari. Ha? Kung nangyari ito sa mga apostoles, nangyari ito sa unang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted dito. Ha? Yung mga martir po ng bugtong at buhay na Diyos, yung nanindigan, alam niyo mga martir? Ha? Simple na definition itong martir, kahit nasasaktan ka na ay mahal mo pa rin. Ha? Yun ang martir. So, ibig sabihin, itong mga martir ng bugtong at buhay na Diyos, hindi nila mahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yun ang sabi ng Revelation chapter 12 verse 11. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ibig sabihin, mga kapatid, the more mo ingatan ang iyong buhay is the more itong mawawala sa'yo. Tama? Huwag mo ingatan. Bigay mo sa bugtong at buhay na Diyos. Ipag-pray mo, Panginoon, sana mapabilang ako sa mga martir nitong huling kapanahunan. Ibig sabihin ng martir, mga kapatid, mananatili ka dito sa bayan. Yung iba nasa bundok, ikaw nasa bayan. Kasi mangangaral ka ng salita ng bugtong at buhay na Diyos na kahit patayin ka na, ay hindi ka pa rin gigive up. Ha? Dahil yun po ang regalo ng bugtong at buhay na Diyos. Isang pribilehiyo yan. Na maging martir ka para sa bugtong at buhay na Diyos. Ito yung nanindigan sa pananampalataya, mga kapatid. Hindi nila mahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Basta nanindigan sila. Ha? Yun po ang ibig sabihin ng red horse. Pulang kabayo, madugong labanan. Madugo talaga. Bloodshed eh. Ha? So ikatlong silyo, mga kapatid, black horse. Itim na kabayo. So ang nakasakay sa itim na kabayo, mga kapatid, ay may hawak na timbangan para sa pagtimbang ng pagkain. Ibig sabihin, gutom, mga kapatid. Yun ang sabi ng Revelation 6 verse 6. Sa isang denaryo, isang takal na trigo, at sa isang denaryo, 3 takal na sibada. So, yung isang denaryo, mga kapatid, example ha, example, yung sa ating kita ngayon is may kita tayo na 400. Pagpalagay natin, o 300 per day. Yung 300 per day mo, mga kapatid, isang takal na lang yun ng bigas. Yun ang magiging senaryo. Ha? Isang takal na lang ng bigas, mabibili mo, mga kapatid. Noong unang panahon, yung trigo, alak, at langis ay yung mga basic necessities. Ibig sabihin, ito yung mga pangunahing pangangailangan sa ating mga tao, sa buhay. Mababasa nyo yan sa Deuteronomy 11 verse 14. Ang kumain ng tinapay sa pamamagitan ng maingat na pagtimbang. Alam mo dati, mga kapatid, yung nag-gym pa ako, yung medyo fit pa ako dati, mga kapatid, yung calories, tinitimbang talaga yon. Tinitimbang para iwas pagdadami kasi yung calories, tataba ka. So, titimbangin mo yan. Eto, mga kapatid, ang nangyari dito, ang tinitimbang mo ay yung butil na. Ibig sabihin, limited yung pagkain mo. Ibig sabihin, nagtitipid ka kasi merong tagutom. O kakapusan ba? Kulang. So sabi ng Ezekiel 4 verse 16, Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bukod dito'y sinabi niya sa akin, Anak ng tao, narito aking babaliin ang tungkod ng tinapay sa Jerusalem. At sila'y magsisikain ng tinapay ayon sa timbang at may pagkatakot at magsisiinom sila ng tubig ayon sa takal at mga lulupaypay.
magsisikain ng tinapay ayon sa timbang. So, ang mangyayari ngayon, wala. Nagsasayang tayo minsan ng pagkain, may naiiwan, pero darating ang panahon na yung bawat mumu, mga kapatid, tinitimbang mo na yun. Yung bawat bigas, tinitimbang mo na yun. Ha? Kasi yung kita mo sa loob ng isang araw, pang isang takal na lang. Ngayon, mga kapatid, wala pang gutom. Nakakain pa tayo nung gusto natin kainin. Ha? Pero pag dumating na tong itim na kabayo, mga kapatid, ito na yung timbangin mo, yung pagkain, lahat ng kinakain mo, magpapatayan na kayo kasi mag-aagawan kayo sa pagkain. Gutom na eh. Ha? Kasi noong unang panahon, sa panahon ni Apostol Juan, mga kapatid, yung isang denaryo was a daily wage. Matthew 20 verse 2. Ito yung lumabas yung may-ari ng ubasan o parasan. Naghahanap siya ng magtatrabaho. Sabi niya, kinontrata niya, yung sweldo ko, 1 denaryo. So, yun yung kita nung unang panahon, sa panahon ni Apostol Juan. So, in normal circumstances, mga kapatid, yung ngayon, yung kita mo sa isang araw, 300, nakakabili ka pa ng toyo, idibol, asin, suka, bigas, ulam, nakakabili ka lang. Ha? Sa isang kitaan mo ngayong araw na to. Pero darating ang panahon, mga kapatid, na yung kita mo sa isang araw is good for one person na lang. Yung 300 na kita mo sa isang araw ay makakain lang ng isang tao. Isipin nyo yan, mga kapatid, ha? Kasi oras sa tagutom, mga kapatid, lalo na pag may gera, sinabi ko kanina, tataas ang presyo ng lahat ng pagkain. Ito po yung epekto ng ikatlong silyo. Ito po yung epekto, mga kapatid. It would take a whole day's work, mga kapatid, para makabili ng pagkain para sa isang tao lang. Magtatrabaho ka sa buong araw, 8 to 5, mga kapatid, pero ang makakain lang yan, isang tao lang. Kung ang puting kabayo ay nagrepresenta sa pagmensahe ng magandang balita, ang itim na kabayo naman po ay nagpapahiwatig ng kawalan ng ebanghelyo. Wala pong Biblia, wala ka na mahagilap, lahat. Yun po ang sabi ng Amos 8:11 hanggang 12. Purihin ang bugtot, buhay na Diyos, Amos 8:11, 12. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan, man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. At sila'y magsisilaboy sa dagat at mula sa ilagaang hanggang sa silanganan, sila'y magsisitakbo ng parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi masusumpungan. Tingnan nyo. Ang bitbit ng itim na kabayo, hindi lang material na gutom, pati spiritual. Payat na nga yung material mo, payat pa yung spiritual mo. Ano mangyari sa'yo? Diba? Ano sinabi? Magpapadala ng gutom, hindi sa material na kinakain, kundi sa salita ng bugtong at buhay. Kahit saan mo, saan na kayo yun si pastor? Pastor, nasaan na kaya? Wala na akong marinig ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. Wala talaga, mga kapatid. Kaya ngayon pa lang, huwag mo na i-take for granted. Habang may Biblia pa, basahin niyo yung Biblia ninyo. Kasi darating ang panahon, this is a prophecy, mangyayari talaga ito, Amos 8:11-12, na ipadala talaga ang gutom sa mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. So kung wala kang memory verse, wala. Wala, mga kapatid. So it happened. For the next 200 years, mga kapatid, mayroon pong pag-alis sa totoong turo at aral, doktrina ng magandang balita. Bakit? Kasi na-impluensyahan ng mga pagan philosophy and forms. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mayroon talaga mga tao, aalis talaga kasi na-absorb yung doktrina ng pagano. Ibig sabihin, pagsamba ng Diyos-Diyusan, pangalawa, pagbautismo ng wisik at tabo, ano pa? Araw ng linggo ang pangilin, yun ang nagiging problema. Yun ang nagiging problema, mga kapatid. So, ang bitbit na, iklaro natin ang bitbit po ng itim na kabayo ay gutom, spiritual, and material. Sa isang, kita mo sa isang araw, isang tao lang makakain. At ang problema dito, yung spiritual. Maghanap ka, nasaan na yung Biblia? Nasaan na yung Biblia? Nasaan yung masalita ng bugtong? Saan yung si Pastor Man? Saan yung si Pastor Joseph? Nasaan sila Pastor Mark? Wala na, hindi mo na mahagilap.
Saan si Pastor Lahay? Nasaan yung YouTube? Manonood ako. Wala na, hindi mo na mahagilap. Kasi mga kapatid, ang magkukontrol niyan ang Amerika. Kasi ang may-ari ng satellite doon sa labas ng planeta ay ang Amerika. So sila ang magkukontrol niyan. Lahat ng may mga topic patungkol sa salita ng bugtong at buhay, tatanggalin yan lahat sa Facebook o saang mga plataforma dyan sa social media. Tatanggalin yan lahat, pati Biblia. Pag ikaw nahuli na nagbabasa ng Biblia, patay kang bata ka. Ganun ang mangyayari. Tatanggalin lahat yan. Ha? Ito mangyayari ito mga kapatid. And we are living in the last days. Ngayon, chill pa lang tayo. May Biblia tayo sa cellphone. May Biblia tayong nahawakan. Nakakarinig tayo ng mga mensahe. Minsan, sabi natin na puno na kami, ayaw na namin ng mensahe. Darating ang panahon mga kapatid, maghahanap kayo. Tandaan nyo itong mensahe na ito. Habang may panahon pa, magbasa po kayo ng banal na kasulatan. Habang may access pa tayo sa mga Biblia. Dahil darating ang panahon, kahit cellphone ninyo, wala ng Biblia yan. Ha? Importante po mga kapatid. Kasi po mga kapatid, pag once wala ng Biblia, example, hindi mo maintindihan anong nangyayari. Tapos sinabi na doon na kailangan daw ilipat na ang Sabado sa pangayali ng Linggo. Wala kang mabasa kasi wala kang memory verse. Hindi mo alam yung Exodo 20 verse 8 na remember the Sabbath day to keep it holy. Wala kang mabasa. O di, sunod ka na lang din. Marami ang lalayo sa totoong pangaral mga kapatid, sa turo at aral na totoo dahil po na-absorb ang doktrina ng paganism. Kasi wala May Biblia nga, pero wala namang banal na espiritu. Tandaan ninyo ha, una ninyong gagawin mga kapatid, bago kayo magbasa ng banal na kasulatan, manalangin kayo. Kasi hindi po lahat ng nagbabasa ng banal na kasulatan ay may banal na espiritu. Bakit? Bakit mo nasabi, sister? Alam mo bakit? Tingnan mo yung mga atheist na yan, yung hindi naniniwala sa Panginoon. Magbabasa lang yan ng banal na kasulatan para mayroong pang debate. Hindi porket nagbasa ka ng banal na kasulatan, mas may basbas ka na ng bugtong at buhay na Diyos. Tingnan mo yung mga ngaral, yung ibang mga ngaral ngayon. Hindi na nila maintindihan anong interpretation ng banal na kasulatan. Kasi nga, ang nag-interpret, hindi na ang banal na espiritu, kundi utak na nila. Pag mayroong mali, admit your mistake. Ha? Kasi yun po ang kailangan ng bugtong at buhay ng Diyos. Hindi po kailangan ng bugtong at buhay ng Diyos na mapagmataas na tao. Hindi niya kailangan sa langit yan. Kaya nga niya tinapon si Lucifer dito Ang kailangan niya yung mga taong mapagkumbaba. Yun po ang kailangan doon sa langit ng mga langit. Kasi pag pinaakyat ng bugtong at buhay yung mapagmataas na tao, hindi man lang marunong humingi ng tawad, alam mo ng mali, dinipinsahan mo pang mali, ay yun, wala kang lugar sa langit. Kasi baka mag-alyansa ka doon sa langit. Kasi gusto mo maging Panginoon din. Ha? Yun po ang ibig sabihin ng itim na kabayo, mga kapatid, kawalan ng Biblia. Ha? Kung ang puti ay napangaral nila ang salita ng bugtong at buhay na Diyos, maraming nagpabautismo, ang itim naman ay kawalan ng Biblia. Wala ka nang maririnig ng mga salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, ikaapat na silyo, mga kapatid, pale horse. Ha? Ano to? Maputla na kabayo. Ito yung vision of dark times. Revelation chapter 6, verse 7 to 8. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig na ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputla at ang nakasakay dito ay may pangalang Kamatayan at ang Hadis ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkaluban ng pamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak at ng gutom at ng salot at ng mga ganid na hayop sa lupa. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So anong kulay mga kapatid ng ikaapat na kabayo? Maputla. So ang Greek word po ng gray ang pale is chloros. Ibig sabihin, isang naaagnas na bangkay. Ha? Yun po yung Greek word mga kapatid. So, ang silyong ito mga kapatid, nagrepresenta po ito ng dark ages. Madilim. Ha? Dark ages mga kapatid. Dahil ang prinsipyo ng kalayaang panreliyon at sibil ay natakpan. Dark ages ang tawag mga kapatid. In which millions of
Christian, mga kapatid, namatay dahil sa kanilang paninindigan at pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Anong bitbit niya na pangalan? Kamatayan, hadis, at lugar ng mga patay. So itong dalawa na ito, mga kapatid, hadis at lugar ng mga patay, ay inalaw po ng bugtong at buhay na Diyos na sirain ang mga tao dito sa mundo sa pamamagitan ng tabak, gutom, kamatayan, at sa mabangis na hayop over 1/4 of the earth. 1/4 ha? 1/4 lang, hindi naman lahat. 1/4 lang. Binigyan po, inalaw po ng bugtong at buhay na Diyos. Anong bitbit? Sword, hunger, death, and wild beast. Itong mabangis na hayop kasama to. Natapik ko na to sa Mindanao, Revelation 13, verse 11. Itong mabangis na hayop, ito yung magpapasamba sa atin from Sabbath is ililipat to Sunday's rest. Itong mabangis na hayop. Anong sabi ng Matthew 24, verse 7 to 8? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Dadapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. It will come to pass. Para itong mga anak, mga kapatid, na hindi naman ako dumaan ng panganak, Mother Bing, pag malapit ka ng mga anak, masakit na. Pero simula pa lang ito ng kahirapan. It is the beginning of the birth pains. Simula pa lang ito ng kahirapan, mga kapatid. Pero ang good news po, mga kapatid, ang sinabi kanina, magsisitindig ang bansa laban sa bansa. So, ibig sabihin, magliparan na yung mga missile dyan. Kaya 1/4 is inalaw ng bugtong at buhay na Diyos ay mamatay. Isang pindot lang ng nuclear siguro, mga kapatid. Hindi lang siguro 1/4 ang mawawala. So, ang good news dito, mga kapatid, is that the power of death and Hades is very limited. Ibig sabihin, ang kapangyarihan po ng kamatayan at ng impyerno ay limitado lang. Bakit? Ano sinabi ng bugtong at buhay? Inalaw lang niya ang 1/4. Binigyan lang sila ng authority ng bugtong at buhay only over a part of the earth. Ibig sabihin, 1/4 lang po, mga kapatid. Ina-assure po ito ng bugtong at buhay na Diyos sa atin na siya ang may hawak ng susi ng Hades at kamatayan. Revelation 1 verse 18. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At ang nabubuhay at ako'y namatay at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit nasa Kanya? Siyempre, nung nabuhay muli ang bugtong at buhay na Diyos, dinaig na niya ang kamatayan, mga kapatid. Dinaig na niya ang impyerno, mga kapatid. Ginaig niya ang kamatayan sa ikatatlong araw sa kanyang pagkabuhay. Palakpakan natin ang bugtong at buhay ni Diyos. Nung time na sinabi niya, it is done, doon pa lang sa pinako siya sa kalbaryo ng cross, it is done, ibig sabihin na ligtas na tayo ng bugtong at buhay na Diyos sa ating mga kasalanan. At nabawi na niya ang kanyang kaharian kay Satanas na nakuha ni Satanas doon sa panahon kay Adan at kay Eva. It is done, nabawi na niya. At that time, mga kapatid, na muling nabuhay ang bugtong at buhay sa pangatlong araw, ibig sabihin, nasa kanya na ang susi ng kamatayan at ng Hades. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya hindi ka dapat mag-alala, mga kapatid, na baka masama ako sa 1/4 na yan. Hindi po kasama ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. Limited lang po, mga kapatid. Binigyan ng authority po, mga kapatid, ang ika-4, mga kapatid, na kabayo para pumatay, 1/4 lang. Pero ikaw na bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos, protected ka ng bugtong at buhay. Protected nga yung nasunog doon sa Los Angeles. May isang bahay nga na hindi natupok ng apoy. Hindi nga nakakilala ng bugtong at buhay na Diyos yun. Pero nanampalataya sa Diyos. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Wala po tayong dapat ipag-alala, mga kapatid, tayo ng mga bugtong na anak ng bugtong at buhay na Diyos. So, titingnan po natin ang Revelation 2, mga kapatid, yung content, yung laman ng mga mensahe doon sa mensahe sa 7 simbahan. Kung mabasa niyo sa Revelation 2, mga kapatid, yung church sa Ephesus, Smyrna, Pergamum, and Thyatira, mga kapatid, i-compare po natin yung situation, yung mga churches na yon sa 4 na silyo na sinabi ko kanina. Yung 4 na silyo. I-compare po, mayroon pong parallel na nangyari. Ibig sabihin ng parallel, ito Ang ibig sabihin ng parallel,
Yung nanaginip si King Nebuchadnezzar, ibigyan ko lang kayo ng illustration. Yung nanaginip si King Nebuchadnezzar ng estatwa na may gold, silver, bronze at iron, inanaginip din si Daniel ng mga mababangis na hayop. Tama? So yun yung parallel. So nagpaintindi ng panaginip ni King Nebuchadnezzar, yung panaginip ni Daniel na mga mababangis na hayop. So yun yung parallel, magkatulad. So, dito mga kapatid, meron pong parallel na nangyari sa 4 na simbahan. So ang epekto po sa 7 silyo mga kapatid, nagpapakita po ito ng future ng simbahan. Okay? So ito yung case mga kapatid sa 7 churches. Ang mga tatak ay nauugnay sa iba't ibang panahon sa kasaysayan ng Kristiyano. Ang sinabi ko kanina yung first seal, yung unang tatak. Ito yung during the apostolic times, puting kabayo. Nagtagumpay sila, yung pagpalaganap ng banal na salita ng bugtong at buhay ay mabilis. Okay, yun yung first seal. Yun yung mensahe sa simbahan ng Efesos. I-review nyo yan mga kapatid. Basahin nyo yan. At saka, basahin nyo yung The Four Horsemen in the Apocalypse. Basahin nyo yun mga kapatid. Magparalel yun sila. So, ikalawang silyo mga kapatid, ito yung expansion was followed by the period of persecution in the Roman Empire. Ibig sabihin, yung spread ng gospel, mga kapatid, magandang balita, sa unang silyo, ito yung puting kabayo, sinundan ng pulang kabayo, ay madugong labanan, mga kapatid. Madugong labanan, pinatay ang mga Kristiyano nung nawala ang mga apostoles. Ito yung mensahe ng bugtong at buhay na Diyos sa Smyrna. So, mayroong paralel. So, ibig sabihin, nasaan na ba tayo na iglesia ngayon? Nasaan na tayo na simbahan ngayon? Sa Revelation, nasa Laodicean Church na po tayo, mga kapatid. Laodicean Church. So, nasa panghuli na talaga tayo. So, pangatlo mga kapatid, ito yung spiritual famine, gutom sa spiritual. Na wala ka na makikitang Biblia, wala ka na makikitang katotohanan, leading to dark ages. Dark, ibig sabihin madilim. Wala kang makikita, para kang naglalakad sa madilim. Sabi ng Salmo mga kapatid, ang salita ng bugtong at buhay ay liwanag sa aking landas. So, dahil wala na salita ang bugtong at buhay na Diyos, wala ka na maririnig, kaya siya tinawag na dark ages, madilim na. Kasi wala na ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. So, itong ikaapat na silyo, mga kapatid, ang sinabi doon, sa Revelation 6:6, the oil and the wine will not be affected by the famine of the third seal's plague. Ibig sabihin, ang langis at ang alak ay hindi po maapektuhan sa gutom na ipapadala ng bugtong at buhay na Diyos sa Amos 8:11-12. Ibig sabihin, mga kapatid, itong langis ay nagsisimbolo sa Holy Spirit. Tama? Tama ba? Amen. Mabasa niyo yan sa 1 Samuel 16 verse 13 at Gawa chapter 10 verse 38. At ang yung alak, mga kapatid, yung bagong alak ay nagsisimbolo ng kaligtasan natin sa bugtong at buhay na Diyos. Mabasa ninyo yan sa Marcos 2:22. So, ano pong ibig sabihin, mga kapatid, yung simbolo na hindi daw nawawala ang oil at ang alak sa panahon na may gutom na ipapadating ang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na uhaw ka na, gutom ka na sa salita ng bugtong at buhay na Diyos, pero hindi nawawala ang oil at saka new wine. Bakit? Ang banal na espiritu, mga kapatid, ay patuloy po sa pagtatrabaho kahit wala na ang banal na kasulatan. Ang banal na espiritu, mga kapatid, is still at work and that salvation is still available sa mga taong naghahanap ng kaligtasan. Kahit wala na po ang Biblia, mga kapatid. Pero open po ang Holy Spirit at ang salvation para sa mga taong naghahangad. Yun po, mga kapatid. So, ikalimang silyo, mga kapatid, mga kaluluwa na umiyak mula sa ilalim ng altar. So, ang salitang kaluluwa sa Biblia ay tumutukoy sa buong pagkatao. Genesis 2 verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ano daw? Ang kaluluwa ay tumutukoy sa buong pagkatao. Iba po yung espiritu, iba yung kaluluwa, at iba yung material mo. Yung espiritu, yun yung bigay ng bugtong at buhay na Diyos. Hiningahan ng bugtong at buhay na Diyos. Pag once namatay ang tao, mga kapatid, masama man yan o matuwid man yan, automatic na yung espiritu ay babalik sa bugtong at buhay na Diyos kasi sa kanya yan. Yung, ano bang husgahan? Yung kaluluwa.
Kaya di ba, napansin niyo, magdala kayo ng kaluluwa sa paanan ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi yung espiritu, mga kapatid, automatic yan. Ang may-ari niya ng bugtong at buhay na Diyos, that is the breath of life. Yung kaluluwa, mga kapatid, yung nakaramdam ka ng sakit, kaluluwa yan. Yung kaluluwa ay tumutukoy sa buong pagkatao mo. Hindi naman sinabi doon, magdala ka ng espiritu sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi talaga doon, magdala ka ng kaluluwa sa harapan ng bugtong at buhay na Diyos. Sinabi nila na, may mga turo, mga kapatid, na sinabi nila na nasa purgatorio pa daw yung espiritu. Kailangan ng maraming pera para makaakyat doon sa langit. Yan yung mga paganism, pera-pera na lang. Hindi po totoo yan. Kasi ang espiritu po, automatic yan. Pag nawala ang tao, kahit makasalanan yan o matuwid yan, ay automatic po nababalik yan doon sa bugtong at buhay na Diyos kasi siya nagmamayari niyan. Ganun po, mga kapatid. So, ang ikalimang silyo, mga kapatid, ito yung mga martyred. Sinabi ko kanina, mga martyred ng bugtong at buhay na Diyos because of their faithfulness. Matthew 24 verse 21. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Lahi na hindi masabi ng kanyang mga bibig kung ano ang pagdaraanan natin nitong huling kapanahunan, mga kapatid. Malaking kapighatian. Great tribulation. Okay lang naman sana kung tribulation lang, kapighatian, pero merong malaki. Dinagdagan pa talaga ng bugtong at buhay ng malaking kapighatian. So malaki, hindi talaga maliit yan. So, ito yung pag-usapan natin, mga kapatid, yung ikalimang silyo. Ito yung mga kaluluwa na umiyak mula sa ilalim ng altar. Remember Cain and Abel? Remember? Si Cain at saka si Abel? Nung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Cain, ang sinabi niya, pinatay kasi ni Cain si Abel. Tama? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, what have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Genesis 4:10. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi niya, ano iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. That's why yung ibang mga sekta, mga kapatid, pag mayroong mga namatay na walang hustisya, sinasabihan nila, uy, sumisigaw ang dugo niyan. Sumisigaw ang dugo niyan. Huwag ka lumapit dyan, nagbumulto yan. Tandaan po natin, mga kapatid, na wala pong mga mahal natin sa buhay na magpapakita sa atin. That's the deception of Satan. Yan po yung panlilinlang ni Satanas sa atin. So, ibig sabihin, mga kapatid, from the time of Abel, Genesis 4:10, until the time when God will finally avenge, ipaghihiganti ng bugtong at buhay na Diyos ang dugo ng kanyang mga lingkod. Revelation 19 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation 19 verse 2. Sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakikiyapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So anong gagawin ng bugtong at buhay? Siya ang maghihiganti para sa inyo. Lalo na yung mga martyred, yung pinatay dahil nanindigan sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Kagaya ni Abel, from the time of Abel, sa sinabi ko na, until the time na maghihiganti na ang bugtong at buhay na Diyos. So ito yung picture, mga kapatid, sa mga martyred victims na namatay. Sa previous seal, yung previous na mga silyo na pinag-usapan natin. Pulang kabayo, black horse, and pale horse. Ito yun ng mga martyred, mga kapatid. Until the 16th and 17th centuries, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng pag-uusig para sa reliyosong pananampalataya ay napigilan. So, ang martyrdom, mga kapatid, isa itong regalo ng bugtong at buhay na Diyos. Tsaka lang ako maniniwala kung matapang ka sa panahon ng pag-uusig. Pero ngayon, wala pang pag-uusig. Matapang ka lang sa Facebook. Antayin natin yung pag-uusig. Tsaka lang ako maniniwala na matapang ka. Ito yung gagawin ng bugtong at buhay sa ipaghihiganti niya ang kanyang mga lingkod. Yung mga tao, mga kapatid, na injustice yung pagpatay sa panahon ng mga Roman emperors, alam mo ba ginagawa nila? Paano patayin yung mga Kristiyano?
Alam mo yung parang binabarbecue yung mga Kristiyano, mga kapatid? Ha? Tapos pinagpistahan lang nila, wala silang pakialam. So anong sinabi, mga kapatid? They cry out to God. Umiiyak sila sa bugtong at buhay na Diyos. Ha? Gusto nilang gawin ang bugtong at buhay sa ipagtanggol sila. Umiiyak yung dugo, mga kapatid. Ito yung mga kaluluwa na umiiyak sa ilalim ng altar. So after all, ito palang mga taong namatay, mga kapatid, noon, ay hindi talaga nila na-experience na yung happiness. Kasi nga, umiiyak yung dugo nila. Anong sabi ng Revelation? Tingnan nyo, Revelation 6:11, along with Deuteronomy 32, verse 43, and Salmo o awit 79:10, ano ang response ng bugtong at buhay na Diyos sa panalangin ng mga martyred na mga tao para sa bugtong at Diyos? Anong response nila? Revelation 3, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Anong pangako ng bugtong at buhay na Diyos sa mga martyred saints? Sa mga martir na mga banal? We're given white robes. Ibig sabihin, binigyan ng mapuputing damit, representing Christ's righteousness. Ha? Anong sinabi? Bibigyan lahat ng magtagumpay, mga kapatid, sa Great Tribulation. Matthew 24:13, ang magtitiis hanggang wakas, yun ang maliligtas. Yun pong magtatagumpay, mga kapatid, ay may pangako po ang bugtong at buhay na Diyos. Sa panahon na pinako sila, sa panahon na tinurture sila, sa panahon na namatay sila dahil sa kanilang pananampalataya sa bugtong at buhay na Diyos, ang pangako po ng bugtong at buhay ay bibigyan sila ng mapuputing damit. Ibig sabihin, ito yung damit ng bugtong at buhay na Diyos, God's righteousness. Yun po ang sinabi ng Matthew 6:33. Ha? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang bugtong at buhay na Diyos po ang magsusuot ng puting damit. Hindi po ikaw. Ha? Ano sinabi niya? Antay-antay lang. Antayin natin yung ibang mga kapatiran. Tayo ang inantay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, mag-antay lang kayo. Pahinga lang muna kayo dyan. Antayin natin na matapos lahat. Ibig sabihin, inaantay tayo ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Ha? Na madadaanan nating lahat ang napagdaanan ng mga apostoles, ng mga Kristiyano nung unang panahon. Yun po ang inantay, mga kapatid. Tayo po ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yan ang tawag, mga kapatid, ni Pastor na gift of martyrdom. Ano ba tong gift of martyrdom? Sinabi ko kanina, mga kapatid, kung magdasal ka na gusto mo magpaiwan dito sa bayan, ipanalangin mo sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan ka ng espiritu ng katapangan. Ibig sabihin, kasi itong gift of martyrdom, ano to regalo ng bugtong at buhay na Diyos. Mayroon na pong mga naka-assign. Mayroon nang naka-assign ito, mga kapatid. Mayroon na. Ha? Mayroon nang mga naka-assign. Yung akala mo tahimik lang ngayon, may regalo pala yan na makipagpatayan doon sa syudad. Akala mo tahimik lang. Pero itong mga matatapang ngayon, yun pala yung tumatakbo papuntang bundok. Ha? Ang bugtong at buhay na Diyos po ang pipili kung sino ang may regalo ng gift of martyrdom. Ibig sabihin, kahit na anong gawin sa'yo, putulan ka man ng ulo, is manindigan ka pa rin sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil ito po ay regalo, binigyan ka ng espiritu ng bugtong at buhay na Diyos, wala ka ng takot. Ha? Importante po na tingnan po natin yung Greek text, mga kapatid, sa Revelation 6:11. Hindi po siya nagbigay ng specific number. Ano sinabi ng Revelation 6:11? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At binigyan ang bawat isa sa kanilang ng isang maputing balabal at sa kanila sinabi na magpapahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay na mga gaya nila. Balakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. They cry out to God. Sabi nila, ipagtanggol mo kami. Bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, relax lang. Ha? Rest for a while. Ha? Sabi niya, konting panahon na lang. Antayin natin yung kapwa ninyo alipin. Yung mga kapatid ninyo. Ibig sabihin, tayo po yun, mga kapatid. Tayo ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos.
Ha? Tayo po ang inaantay ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Hindi po binigay ang specific numero dito ng great multitude. Kasi sobrang dami. Ha? Hindi po sinabi dito, mga kapatid. Ang ibig pong sabihin dito, kung basahin mo sa Greek, mga kapatid, Greek text, ang ibig sabihin ng martyred saints, mga kapatid, ito yung completeness regarding of our character. Ibig sabihin, mga kapatid, naging kumpleto ka sa pagitan ng iyong karakter, ugali. Ito yung kailangan ng 144,000. Ito yung kailangan ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kasi ang huling kapanahunan, Joel 2:28, ibubuhos ang bugtong at buhay ang kanyang espiritu. Ibig sabihin, kailangan niya na mapagkumbabang puso para makapasok ang kanyang espiritu. Espiritu ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung completeness, mga kapatid. Karakter. Ito yung completeness. Ito yung inaantay ng bugtong at buhay na Diyos. So, God's people are made complete by the robe of Christ's righteousness. Ibig sabihin, nagiging kompleto tayo sa pamamagitan ng katwiran ng bugtong at buhay na Diyos. Kinumpleto tayo ng bugtong at buhay na Diyos. And yes, you are a sinner. Alam ng bugtong at buhay na Diyos yan. Ha? Pero pag ikaw ay nagsisi, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ang pipili kung sino ang para sa Kanya at sino ang banal. Siya po ang magsusuot ng katwiran, hindi ikaw. Kasi ang trabaho ng Pariseo, nagsusuot sila ng sarili nilang damit. Ibig sabihin, self-righteousness. Tinataas nila, inaangat nila ang kanilang mga sarili. Ha? Pero dito, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos mismo ang magkukumpleto sa atin pag sinuutan na niya tayo ng katwiran. So yung mga martyred saints, mga kapatid, nung mga nanindigan nung unang panahon ay namatay sila, tama? So, lahat ng ninindigan sa bugtong at buhay na Diyos, sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay, yun po ang unang bubuhayin. Ha? Kasama po natin sila. Itong 144,000 is living saints. Mga buhay po ito, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, bubuhayin sila sa ikadalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos at the beginning of the millennium, 1,000 years. Ha? Bubuhayin po, mga kapatid. Kaya, yung mga patay na nanindigan para sa bugtong at buhay na Diyos ay kasama po natin, mga kapatid. Kasama po natin sila, palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya huwag po kayong mag-alala na kumusta kaya yung mahal ko sa buhay noon na nawala na. Ha? Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid, baka kasama natin silang muli. Ha? Yun po ang sabi ng Revelation 20 verse 4. So, ika-6 na silyo, mga kapatid, earthquake, sun, and moon, and stars. Ibig sabihin, magkakaroon ng great earthquake, malaking lindol, mga kapatid, at yung araw ay hindi na magbibigay ng kaliwanagan. At yung mga stars and meteors ay mahulog galing sa langit. Anong sabi ng Revelation 6:12-15? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang nakayong buhok na maitim. At ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nahululun. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungip at sa mga bato sa mga bundok. Ha? Anong meron sa ika-6 na silyo, mga kapatid? Lindol, yung buwan, yung araw hindi na magbibigay ng liwanag, yung buwan ay madugo, at yung mga star and meteors, mga kapatid, ay malalaglag galing sa langit. Ha? So itong last 3 signs na ito, mga kapatid, sa ika-6 na silyo, ay makikita po natin na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos sa Mateo 24, verse 29-30. Tingnan po natin, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Dadapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga may kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. They were to occur, mga kapatid, near the end of the great tribulation.
hindi pa matatapos ang Great Tribulation, lalabas na itong mga senyales na ito mga kapatid. Ibig sabihin, pag nakita nyo na itong mga senyales na ito, ang kasunod niyan, ang pagbabalik na ng bugtong at buhay na Diyos. Tanda ng pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Maganap ang mga ito malapit sa katapusan ng malaking kapighatian. Malapit sa katapusan mga kapatid. Yun ang sabi ng Revelation 7 verse 14. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at ang nanganghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, great multitude. Great multitude and 144,000 nanggaling sa malaking kapighatian, nanghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Dito po ang concept ng salvation by grace. Sa pamamagitan ng dugo ng bugtong at buhay na Diyos. Dugo ng kordero. Ha? It is important, mga kapatid, na mananatili kang faithful o tapat sa bugtong at buhay na Diyos through tribulation. Ha? Example, you belong to 144,000. Kasama ka na sa 144,000 ngayon kasi bugtong na anak ka ng bugtong at buhay na Diyos. Ang tangi kong sinasabi sa inyo ay hawakan nyo ang numero ninyo sa 144,000. Hawakan nyo lang. Antayin ninyo, malapit na. Malapit na. Lahat mangyayari ito mga kapatid. Hawakan nyo lang. So, ang mangyayari mga kapatid, ikaw ang para sa atin, ang mga bugtong na anak ng bugtong at buhay, ang kiniklaim natin ang 144,000. Ha? Hindi po para sa atin ang great multitude. Para po yan sa panawagan natin sa labas. So, ang kiniklaim natin is 144,000. Bilang mga kapatid, nagpadala ang bugtong at buhay ng sugo, Father Lahi at Pastor Lahi. At ito ang nagdadala ng katotohanan. Papatungo sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. So, we are claiming na tayo yung 144,000. Pag ikaw ay hindi mapabilang sa 144,000, example lang, pagpalagay natin, example lang. Itong 10 birhen na ito, sa loob ng iglesia, ang 5 mangmang, ang 5 matalino. Yung 5 matalino, may banal na espiritu. Ibig sabihin, yun yung 144,000. Bakit? Nandun yung bunga ng banal na espiritu. In which, yun ang sinabi ko kanina, completeness. Karakter ang tinitingnan ng bugtong at buhay na Diyos. Karakter ang tinitingnan niya at saka niya isusuot ang puting damit. Christ's righteousness. Ha? So yung 5 mangmang na to mga kapatid, hindi ito matanggap ng banal na espiritu, walang extra langis. Kasi yung puso nila puno ng galit, inggit, ngit-ngit, sungit, lahat na lang. So itong 5 mangmang, wala talaga to. So pag once hindi ka mapabilang sa 144,000 tapos nandito ka sa kaharian, pasensya na kapatid, hindi para sa iyo ang great multitude. So ibig sabihin, wala nang panawagan para sa iyo. Ha? Yung 144,000 mga kapatid, lalabas yan. Magmemensahe yan, ang panawagan para na sa labas. Yung hindi nakatanggap dito sa atin, mga kapatid, dahil nag-iba na ng doktrina, mga kapatid, walang extra langis. Ibig sabihin, hindi na sila pwedeng masama sa great multitude. So dahil nahanap na natin ang kaharian sa pagitan ng sugo, Pastor Lahi, mga kapatid, dapat na tayo ay mapabilang sa 144,000. Kasi kung hindi tayo mapabilang, ang pintuan para sa 5 mangmang ay sarado, ang kaligtasan. Ano sinabi ng bugtong at buhay ng Diyos? Kailanman hindi ko kayo nakilala. So dapat magsumikap tayo na magpakumbaba, magpigil sa sarili, mahalin ang ating kaaway, mahalin ang ating kapwa, dahil yun po ang titingnan ng bugtong at buhay niyo sa huling kapanahunan, ang iyong karakter. Kaya ang kasalanan natin, mga kapatid, sabi ng bugtong at buhay na Diyos, 1 Juan, magsabi ka lang, i-confess mo lang yung kasalanan mo sa bugtong at buhay na Diyos at ikaw ay patatawarin. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ano po ba itong great multitude, mga kapatid? Ang great multitude, ito yung mga tao, mga kapatid, simula pa nung unang panahon na namatay na mga martyred saints, nung una pang panahon hanggang ngayon, mga kapatid, yung great multitude, mga kapatid, ay nanggagaling po ito from all nations. Sa iba't ibang bansa na maliligtas during the end times. Na tinanggap ang mensahe. Sinabi ng bugtong at buhay, Revelation 18,
na lumabas kayo dyan, aking mga minamahal na tupa. Kasi nga, sabi nga ng bugtong at buhaynes, ang tupa niya ay nakikinig sa kanyang boses. So at that time, mga kapatid, kabilang ka sa 144,000, ikaw ang magbibitbit, ambasador ka ng bugtong at buhay na Diyos. Ikaw ang magbibitbit ng mensahe patungkol sa kaharian. At kung may makarinig na taga-labas, hindi kasamahan natin, tapos naniwala siya, na sumampalataya siya at nagbabautismo, yun ay maliligtas. Ibig sabihin, ikaw ang leader ng great multitude. Kasi ito yung first fruit. Unang ani, mga kapatid. Tayo yung unang aanihin. So mag-uumpisa ang paghuhukom dito sa loob ng bahay ng Diyos. Sa atin mag-uumpisa. Kaya huwag kayong maghangad na masama kayo sa great multitude. Hindi para sa inyo yan. Ha? Para yan sa labas, mga kapatid. So, ang propesiya ng bugtong at buhay ni Diyos sa Matthew 24, na yung araw, yung buwan, yung stars, ay mahuhulog, mga kapatid. Nangyari na po ito nung panahon ng Western world. Western world, mga kapatid, ito yung fulfillment ng sinabi ng bugtong at buhay ni Diyos. Mayroong malaking earthquake during that time sa Portugal. Lisbon, Portugal. Alam mo ba ilan yung magnitude doon? 8.5 to 9. Ha? Tinawag siyang great earthquake. So after ng earthquake, mga kapatid, nagka-tsunami. So pagka-tsunami, mga kapatid, alam mo ba ilan yung namatay? Estimated lang na namatay na mga tao? 40,000 to 60,000. Ganun karami, mga kapatid. So, inakala nila, mga kapatid, ito na yung senyales ng second coming. So maraming nagsisi. So unang sign na yon. So pangalawa, hindi na nagbigay ng kaliwanagan ang araw. May 19, 1780, mga kapatid. Ito yung na-experience ng New York, Amerika, and Southern England. Combination of smoke and fog. Yung usok at saka yung fog. Ano Tagalog ng fog? Hamog. Ha? Smoke, yung usok, hamog, at yung clouds. Ano yung clouds? Ulap. Ay, tinakpan po yung kalangitan. Tinakpan yung araw. Smoke, fog, and clouds, mga kapatid. Tinakpan yung araw, kaya nagdilim. Ha? Napakatindi ng dilim, mga kapatid, na kailangan nilang magsindi ng kandila mula tanghali hanggang hating gabi. Ganun kadilim. So, ang akala nila, may record ang mga scientists nito, mga kapatid. Akala nila, ito na yung pagbabalik ng bugtong at buhay. Ito na yung sinyalis na it was the day of judgment. Akala nila, ito na yung judgment day ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Yun na yung pangalawa. Pangatlo, nahulog ang mga meteor o star galing sa langit. November 13, 1833. Ha? Ito yung fulfillment ng propesya, mga kapatid, sa Revelation 6, 12 to 14 na nagbigay ng revival. Ibig sabihin, muling pagbangon. Ibig sabihin, maraming nagsisi. Nung makita nila ang mga sinyalis sa kalangitan, nakita nila, mga kapatid, nagdilim yung araw, mga kapatid, na natakpan siya, mula tanghali hanggang hating gabi, mga kapatid, maraming nagsisi. Maraming bumalik sa bugtong at buhay. Ito yung calling. Ito yung last calling ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung last calling. Ha? Ito yung last calling, mga kapatid, kasi may revival eh. So, pagkatapos nito, pagkatapos ng mga sinyalis na ito na binasa kanina sa Matthew 24, ang kasunod niyan, ang pagbabalik na ng bugtong at buhay. That's why merong last calling. Hindi para sa loob, kundi para sa labas. Ngayon, sinabi ng bugtong at buhay Diyos, lumabas na kayo dyan. Ang ibig sabihin ng bugtong at buhay, iyon yung mga nasa ibang sekta na pinapalabas na ng bugtong at buhay para sumama dito sa kaharian ng bugtong at buhay. Palakpakan natin, mga kapatid. Ha? So, anong mangyayari, mga kapatid, sa mga taong makasalanan at hindi talaga nakinig sa mensahe? Kagaya ni Noe, hindi talaga nakinig ang mga tao. Anong mangyayari sa mga tao makasalanan na pinabayaan lang nila minsan, nagpatuloy pa rin, mga kapatid? Anong sinabi nila? Revelation 6 verse 16? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Bakit ba nagalit ang bugtong at buhay na Diyos sa kanila? Bakit ba? Alam mo bakit? Kasi nagpamarka sila ng mabangis na hayop. Kaya nagalit ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Walang problema, makasalanan ka, magsisi ka.
Ipaglaban mo ang bugtong at buhis sa huling kapanahunan, mga kapatid, ang magiging issue dito. Saturday and Sunday. Sabado at Linggo. Tandaan niyo yan. Ha? Tandaan niyo yan. Bakit galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos? Sa mga tao na ito. Bakit tago sila? Kasi ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, lahat ng mata ay makakita. So sila, natakot sila kasi sobrang liwanag ng bugtong at buhay na Diyos eh. Sobrang liwanag. Hindi talaga tayo nagsisi. Kahit may last calling na, yun na yung galit ng bugtong at buhay na Diyos. Hindi mo talaga matingnan ang bugtong at buhay na Diyos dahil sa kasalanan mo. Pero itong mga taong sinuutan na ng katwiran ng bugtong at buhay na Diyos, makakita talaga to sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Pero ito sila, takot sila dahil nagpamarka ng sa mabangis na hayop. Sunday law. Kaya galit na galit ang bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung rhetorical question na nagtanong ang mga masasama na tinamaan ng takot. Malakyas 3 verse 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siyang parang apoy na mangdadalisay at parang sabon ng mga tagapagpaputi. Ano sabi ng Malakyas? Ha? Parang apoy na magdadalisay. Kaya yung mga masasama na hindi nagsisi ng kanilang kasalanan at yung nagpamarka ng mabangis na hayop, hindi talaga nila makikita ang bugtong at buhay. Sabi, takpan nyo kami. Dahil hindi sila nagsisi, mga kapatid. So ang question, anong question? Sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? Sino daw, mga kapatid? Ha? Sino daw ang haharap sa bugtong at buhay na Diyos? Sino daw? The answer to that question is given in Revelation 7 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Tayo yun, mga kapatid. We are claiming na tayo ang 144,000. So sino ba ang makakaharap sa bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Pagdating ng bugtong at buhay na Diyos, those will be able to stand in that day are the sealed people of God. Tayo po, 144,000. Ha? Yung mga taong makasalanan na hindi nagsisi, mga kapatid, at nagpamarka, magtatago yun. Kahit saan magtago yung kuweba, mga kapatid. Dahil naliliwanagan sila sa bugtong at buhay na Diyos. Dahil nga, yung kasalanan nila ay nanatili sa kanila. Ha? Itong 144,000, mga kapatid, sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, silyado na ito. Ha? Sinuutan ka na ng damit ng bugtong at buhay na Diyos. So, ito po yung ika-6 na silyo, mga kapatid. Ito yung connection sa ikalawang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Pero maraming tao pa rin ang hindi handa sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. They have no faith in God's word. Saan na yun? Sabi nyo, mabalik ang Panginoon. Ba't wala pa hanggang ngayon? Alam mo, ang magsasabi niyan, yung kasamahan mo dati. Ha? Yung kasamahan mo dati, sabi nyo, babalik na ang Panginoon. Ba't wala pa ngayon? Hindi sa labas yan, dito yan sa loob, na lumabas. Kasi nagsawa na sa kakaantay, mga kapatid. Ha? Wala na silang pakialam. Ika-6 na sila, nakita nila na marami ng lindol ngayon, Wala na silang pakialam. Wala silang pakialam. Hindi na sila nakikinig, mga kapatid, ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya hindi sila makaharap sa bugtong at buhay kasi nga, wala na silang pakialam. Ha? Yung eternal life, mga kapatid, na inoffer ng bugtong at buhay, yung salvation na inoffer sa atin ng bugtong at buhay, hindi na tinanggap. Hindi nila tinanggap, mga kapatid. Ni-reject nila, in-ignore nila, ni-neglect nila yung salvation. Kasi nga, nagsawa na sila sa kakaantay, kailan babalik ang bugtong at buhay na Diyos. Pero alam mo, ang bugtong at buhay, bakit hindi pa siya bumabalik ngayon? Kasi ibig niyang maligtas ang lahat. Hindi pa bumabalik ang bugtong at buhay na Diyos. Ipagkaloob ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, na walang sinuman sa atin, sa ganoong sitwasyon na matatakot tayo. Kasi hindi tayo nakapagsisi. So before po ang pagbabalik ng bugtong at buhay, kaklaruhin ko lang po, bago po ang ikadalawang pagbabalik ng bugtong at buhay, ay wala na pong pwedeng magsisi. At that time, yung sinabi ko kanina, may last calling pa. Okay? May last calling para sa labas. Pero at that time na bumalik ang bugtong at buhay na Diyos, tapos hindi ka nakapagsisi, nakita mong pabalik na siya, hindi mo naman makita kasi magtatago ka, close probation na po, kapatid. Sarado na ang kaligtasan. Nasarahan ka na ng pinto.
Wala na pong pwedeng magsisi sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Babalik po ang bugtong at buhay para kunin ang sa Kanya. Hindi na po siya babalik dito para magpapako muli. Hindi na po mga kapatid. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, dapat maging handa ang bawat puso natin. Sa bawat kasalanan na ating magawa, ipagtapat natin sa bugtong at buhay na Diyos kasi willing pong magpatawad ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ba ako magpatawad? 7 times lang ba? No. 70 times 7. 490 times a day. Ganun po magpatawad ang bugtong at buhay na Diyos. Ganun po ang grasya niya. Kaya hindi ko kine-question yung grasya ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Dahil yung grasya na yan, na nakakahinga ka pa ngayon, nabuhay ka pa ngayon, yan po yung grasya at pag-ibig ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya natural lang, mga kapatid, ni-appreciate natin ang grasya. Nakahinga ka ngayon, grasya yan. Buhay ka pa ngayon, grasya yan. Walakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang last, mga kapatid, the 7th seal. Ang ikapitong silyo. Ano ba yung ikapitong silyo? Silence in heaven. Katahimikan sa langit ng mga langit. Revelation 8:1. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. At nang buksan niya ang kapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. That's all, silence. But silence where? Saan? Silence in heaven? Yes, mga kapatid. Silence in heaven. Doon sa langit, katahimikan. Bakit po? It is the end of story. Bakit? When God puts a period to history, pag once period na, wala nang karugtong. Ibig sabihin, tutuldo ka na ng bugtong at buhay na Diyos. Wala nang karugtong, mga kapatid. Silence in heaven. Bakit? Ito yung banal na event, mga kapatid, na makikita ng lahat ng mga mata ang pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Revelation 1 verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Narito, siya'y puhaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nangagsiulos sa kanya. At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ano ito, mga kapatid? It is the return of our Lord Jesus Christ in power and great glory. Palakpakan po natin, mga kapatid. Hindi ba kayo happy na makasama nyo na ang bugtong at buhay na Diyos? Makasama na natin ang bugtong at buhay na Diyos kasama si Father Lahit, Pastor Lahit. Si Pastor Lahit, nag-aantay lang doon, mga kapatid. Ito may sabihin ako sa inyo. Ang doktrina na bitbit ni Father Lahit, Pastor Lahit, iisa lang yan. Isa lang yan. Pinagpatuloy lang ng anak. So, kung ang sinabi ni Pastor Lahit sa bawat isa sa atin, antayin ko na lang kayo sa puno ng buhay. Ibig sabihin, kung ano yung daan na dinaanan ni Pastor Lahit, yun ang dadaanan mo dapat. Ibig sabihin, kung ano ang turo at aral at doktrina na iniwan ni Pastor Lahit, yun dapat ang susundin mo. Pag once, nag-iba ka na ng doktrina, mga kapatid, ibang daan na yan. Hindi na yan papunta sa puno ng buhay. Hindi na yan papuntang langit ng mga langit. So, kung ano iniwan ni Pastor Lahit, dapat yun lang dapat ang sundin natin. Kasi alam natin, sugo sila eh. Kung ang doktrina ni Pastor Lahit, bautismo ka ng lublob dyan, bautismo ka ng lublob mo yan. Ilublob mo yan. Huwag mo iwisik-wisik at itabo yan. Kasi pag once pinapasok mo na ang doktrina ng paganismo, ang doktrina ng Katoliko dito sa kaharian, hindi ka nakabilang sa 144,000. Kasi alam mo bakit? Kasi ang 144,000 is pure. Pure po, mga kapatid, virgins. Ibig sabihin, hindi nahaluan ng ibang doktrina. Okay? So, ang pagbabalik po ng bugtong at buhay, bakit tahimik ang langit, mga kapatid? Sino makasagot? Malapit na ako matapos. Sino makasagot? Bakit tahimik ang langit? Sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Bakit? Bakit? Dahil tahimik ang langit kasi walang naiwan doon. Kasama niya ang mga anghel. Palakpakan natin. Kasama niya ang mga anghel, mga kapatid. So, mga kapatid, sa pagbaba ng bugtong at buhay niya Diyos, tahimik talaga ang langit. Walang mga singer doon kasama niya. Ganun po ka-big event, mga kapatid. Kung nag-prepare tayo nung birthday ni Pastor Lahit doon sa Mindanao, ang inaantay natin yung big event na darating, mga kapatid, ang pagbabalik ng bugtong at buhay ni Diyos. And no one will be left behind. Kasama niya lahat ng mga holy angels, mga kapatid, mga banal na mga anghel. Heaven will be empty talaga.
Wala talagang matitira doon. Kasama niya eh. Sobrang happy nila mga kapatid. Alam mo bakit? Sasama sila para i-gather ang mga pinili at hinirang ng bugtong at buhay na Diyos. Anong sinabi ng Isaiah 66 verse 22 to 23? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang sabat hanggang sa panibago paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Purihin ang bugtong. Palakpakan natin mga kapatid. Babalik po ang bugtong at buhay na sa anong araw? Sabado. Kaya importante na nandito ka tuwing Sabado. Ilang days ang travel? 7 days. So isang Sabat, darating dito, darating ang bugtong at buhay. Sa sunod na Sabat pa yun makarating sa langit ng mga langit. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Naalala ko sinabi ni Pastor Lahi mga kapatid, pagdating mo dun sa alapaap, papalitan na yung bago mong katawan. Hindi ito pwede mga kapatid kasi makasalanan to. Papalitan po tayo ng bagong katawan ng bugtong at buhay na Diyos. Tapos pagdating mo doon, makita mo na yung universo, makita mo yung mga planeta, mga kapatid, lahat, makikita mo lahat. 7 days travel. Hindi ka mapagod kasi nakasakay ka lang sa alapaap eh. I-claim nyo na yan. Dapat magkasama tayo doon. Makita na yung sister. Ay, sister, nandito ka na talaga, sister. Akala ko, sister, sa pagiging chismosa natin, hindi tayo mapuntang langit. Hindi pa napunta pala tayo, sister. Diba? Ganun lang yun, mga kapatid. Yung mga itsura natin ngayon, mga kapatid, itong katawan natin, sa pagpunta natin doon sa langit ng mga langit, bagong katawan ibibigay ng bugtong at buhay na Diyos. Kagaya ni Elias. Hindi ka pwedeng pumunta doon na ganito katawan mo. Wala, hindi nga yung rocket nga, mga kapatid, basag nga doon sa, hindi pa nakapunta ng langit eh. Lalo na itong katawan natin, ang bugtong at buhay na Diyos ang bahala niyan. Bagong pangalan, bagong katawan. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. At least, pag nagkita ako ni Pastor Lahi doon, ay, mahal na pastor. Hindi naman Pastor Lahi ang pangalan niya doon. Iba na pangalan ni Pastor Lahi. Hindi Pastor Lahi ang pangalan niya doon. Pero maalala mo siya nga, nasa si Pastor Lahi. Pastor, happy talaga ako nakita kita. Buti na lang talaga, hindi ko inaway asawa mo. So, mangyayari mga kapatid, heaven is silent, but earth is not. Bakit? Alam nyo bakit? Nandito ang bugtong at buhay na Diyos. At that time, mga kapatid, na babalik na ang bugtong at buhay, kasama niya tayo, mga kapatid. Kasama niya, palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Then, heaven will be no longer silent. Kasi maingay na tayo dun eh. Tayo, 144,000, tayo kakanta. Alam nyo ang pribileyo ng 144,000? Ang bugtong at buhay na Diyos nasa harapan ninyo. Nasa harapan natin. Siyempre, kasama ako. Nasa harapan natin. Nandyan kayo. Special kayo. Tapos, ang great multitude, yung naminsahian ninyo na nampalataya at nagpabautismo na ligtas, yun yung nasa likuran ninyo. So, ibig sabihin po kapatid, ako ang in-invite sa kasal. Nagdala ako ng kasama si Sister Maria. Pero ang invitation para lang sa akin. Pero nadala ko lang siya. Ganun po siya ang great multitude. Ako ang 144,000. So, ang kasakasama ng bugtong at buhay na Diyos, yung 144,000. Ang kasakasama niya, kasi po, yung 1/3 ng mga banal na anghel na itinapon dito, tayo po ang ipapalit doon. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So, and you and I, mga kapatid, may have a part in that song. Ano ba yung song? Pinagpala, ang song na yon. Pinagpala. Ang kanta na kakantahin natin, kanta ni Pastor Lahi. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ito yung kanta, mga kapatid, ng mga tinubos habang pinupuri natin ang kordero para sa tagumpay sa krus. Palakpakan natin, mga kapatid. Magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, sa totoo lang, maniwala kayo't sa hindi. Maniwala kayo't sa hindi. Ang bugtong at buhay na Diyos, humihingi ako ng senyales sa Kanya. Hindi po masama humingi. Kahit na si Elias, humingi siya ng senyales kung uulan ba o hindi. Humingi ako ng senyales sa bugtong at buhay na Diyos. Bugtong at buhay na Diyos, ibigay mo sa akin, bugtong at buhay na Diyos, ang kasagutan kung ikaw ba ay kasakasama ko. Sinabi ko talaga, saan pamagitan ng
magpapabautismo. So nakita nyo mga kapatid, nakita nyo ngayon, namumunga ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Dahil po mga kapatid, sa maniwala kayo't sa hindi, ang bugtong at buhay na Diyos ay kasama natin. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Alam ko mga kapatid, kasama ko ang bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung ako ang mag-request sa bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, alam ko makikinig ang bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang pinagdadasal ko sa bugtong at buhay na Diyos na sana bigyan niya ako ng mataas pa na pasensya. Na mas mahalin ko pa yung mga taong nang uusig, nang aaway, nang aapi sa atin mga kapatid. Sabi nila, mapalad ang mga taong inaapi. Kaya kayo ngayon mga kapatid, kung kayo ay nakaranas ng mga pag-uusig at pang-aapi mga kapatid, ibig sabihin na ang bugtong at buhay na Diyos ay nandyan kasama mo. Palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos. So kung ano man mga kapatid, ang mga nasa kalooban ninyo ngayon, kung hindi ka man sigurado sa iyong kinabukasan, ay ilapit mo na sa bugtong at buhay na Diyos. Surrender your will to God's will. Hindi po ang kalooban natin ang masusunod. Hindi po ang kalooban natin mga kapatid. Ang kalooban po ng bugtong at buhay na Diyos. Kahit anong gawin natin sa mundong ito mga kapatid, kung wala po tayong Diyos sa ating buhay, kung wala pong pag-ibig sa ating buhay mga kapatid, kung wala po tayong agape love sa ating kapwa mga kapatid, para wala tayong kaibahan sa mga ipokrito nagbitbit ng mga Biblia, sa mga ipokrito na nagmimensahe mga kapatid, pero walang agape love, we are nothing. Walang kwenta ang buhay natin kung wala tayong agape love. Dapat sundin natin ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos. Dapat lang na mahalin natin ang mga taong hindi ka mahal-mahal. Dapat lang na ipag-pray natin sila. Kung may taong nanguusig sa'yo ngayon, nang api sa'yo, pasalamatan mo. Ha? Every time mga kapatid, na nangangailangan ako ng pagpapala ng bugtong at buhay na Diyos, totoo lang, lalo na pag may mga lakad, mga mission, ang pinagpipray ko sa bugtong at buhay, ganito na, Panginoon, bigyan mo naman ako ng pagsubok na mayroon taong mga api sa akin ngayon, para naman ma-experience ko rin yung pagpapala mo. At that time mga kapatid, na may pagpapala na dumarating sa akin, doon ko nasabi, may nanira na naman sa akin. At saka, patunayan ko, totoo talaga. Yun ang basis ko. Pag once may pagpapala, may naninira. Kaya, sa lahat ng gustong manira, mga kapatid, sa lahat ng gustong manira, ipagpatuloy nyo lang yan. Kasi, mas maraming pagpapala pa na dumarating sa atin. Palakpakan rin ang bugtong at buhay na Diyos. So, kantahin natin mga kapatid, ang kalooban mo ang masusunod. Bugtong at buhay na Diyos, hindi ang kalooban ko.